Nainis si Hadogawa kaya nais na niya ring paslangin si Yoshitake pero iniligtas ito ni Sugimoto saka tumalon sa bintana at sinuportahan ng sniper na si Ogata. Tumakbo ang tatlo nang makakita ng isang hot air balloon na siyang ninakaw nila sa mga sundalong walang alam sa nangyari. Nang masundan sila ni Koita na nag-swimming sa ere para makakapit. Nakilala ni Koita si Ogata kaya nagalit ito sa pagtatraidor ng kasama kaya nagwala na ang mukhang inchik. Nang makita ang palason ni Asirpa kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yoshitake na sipain ito mula sa hot air balloon. Pero tumama pa rin sa mga sanga ng puno ang Escape King. Nakinapitan naman ni Asirpa. Giit ni Asirpa na si Sugimoto ang nagpumilit na iligtas si Yoshitake, pero naalala muli ng bida ang pagtatraidor ni Yoshitake kaya nais nitong tumalon sa hot air balloon. Subalit dagdag ng bida na peke daw ang ibinigay ni Yoshitake na tato kay Ushiyama kaya bati na sila ulit, pero huminto naman ang makina ng hot air balloon. Kaya bumaba ito at sumabot sa puno. Subalit hindi pa sila nakakalayo ay agad silang natagpuan ng mga sundalo. Dumaan sila sa mapanganib na bundok at dahil maaari silang masawi sa sobrang lamig ay sinabi ni Asirpa na kailangan nilang magtago sa balat ng hayop. Ngunit dahil nabaliw si Yoshitake ay sinundan ito ni Asirpa, at nang hindi makabalik si Asirpa ay sinundan ito ng bida. At nang dahil sa napakalakas na hangin ay kailangan nila ng pananggalang, mabuti na lang ay may nakita din silang hayop sa lugar. At sa loob nito nagpalipas ng oras ang dalawa. Habang nasa loob ay kumakain si Asirpa ng paborito niya, kaya naalala ng bida ang pinatuyong persimmon na paborito niya subalit hindi na siya muling nakakain sa loob ng maraming taon dahil sa trabaho. Naalala niya ang kabataan kung saan masaya silang kumakain nito, at giit ni Asirpa na nais niya din daw makatikim nito pagkatapos ng digmaan. Nang dahil sa bagyo ay hindi na sila nasundan ng mga sundalo, subalit nais ni Sugimoto na magpunta muna sa Tokichi, dahil alam niyang inaabangan sila sa Abashiri ng mga sundalo. Nabalitaan nila Tanigaki mula sa tito ni Asirpa na nanghihina daw ang elder nila sa nayon, dahil sa kalungkutan ng malaman na nasa panganib si Asirpa. Nang dahil sa nangyari ay naalala ni Tanigaki ang nakaraan, kung saan pinaslang ng best friend niyang si Kenkichi ang kapatid niyang babae at sinunog pa ang bahay. At nang dahil sa nangyari ay nagpasya siyang iwan ang nayon nila para maghiganti. Kaya naman sumali siya sa mga army para hanapin si Kenkichi subalit nakita niya itong sugatan dahil sa gyera. Ngunit nalaman ni Tanigaki ang katotohanan na nagkasakit pala ng smallpox ang kapatid niyang babae, at dahil sa natatakot itong itakwil ng buong nayon maging ang buong pamilya nila Tanigaki, ay ibinili nito kay Kenkichi na paslangin siya pagkatapos ay sunugin ang buong bahay. Na siyang ginawa ni Kenkichi ng buong lungkot saka nagpakalayo-layo. Sa kasalukuyan ay nagpatuloy ang paglalakbay nila Tanigaki nang sa wakas ay makita na nila ang grupo nila Asirpa. Nalaman daw nila ang lokasyon nila Asirpa mula sa mga Aino hunter. Kaya bumisita sila sa nayon ng mga Aino doon na kasalukuyang nagdaraos ng isang pagdiriwang. At dito ay nagpakabusog ang grupo. Pagkatapos ay ibinalita ni Tanigaki na pinapauwi na siya ng elder dahil sa isang masamang pangitain. Ngunit ayaw pang umuwi ni Asirpa hanggat hindi nalalaman ang katotohanan tungkol sa tatay niya, at ang lokasyon ng ginto. Saka nasundan din pala sila ni Ryo na aso ni Tetsuzo, dahil dala ni Tanigaki ang baril ng dati niyang amo. Samantala mangiyak-ngiyak na si Koita dahil sa kaba, dahil nakawala si Yoshitake sa kanila. Kaya pagdating ni Tsurumi ay nanginag ang itlog ng second lieutenant. Pero ang naging parusa lang sa kanya ng lieutenant ay ang pagsama nito sa panghahunting nila ng mga preso na siyang ikinatuwa pa ni Koita. Kinabukasan ay dumating ang napakaraming salot na balang sa lugar, kaya dali-dali silang nagtago sa loob ng bahay. Samantala sila Incarmet at Asirpa naman ay nagpunta sa dagat para maiwasan ang mga insekto. Dahil dito ay sinamantala ni Asirpa ang pagkakataon na tanungin ang manghuhula tungkol sa tatay niya. Giit ni Incarmet na ang tatay ni Asirpa at sina Perebo daw ay magkaibang tao, ngunit dagdag pa ng babae na pinatay daw ni Kiro Ranke ang tunay na tatay ni Asirpa. Kaya kinagabihan ay harapang tinanong ni Asirpa si Kiro Ranke kung totoo ang paratang ni Incarmet laban sa kanya. Na pinatutuhanan pa ng manghuhula gamit ang fingerprint. Ngunit duda dito si Ogata dahil sinusubukan lang daw silang pag-awayin ng babae na tuta ni Tsurumi. Samantala nalaman na ni Tsurumi na papunta sila Sugimoto sa Abashiri mula sa secret agent nito. Dahil hindi na alam nila Sugimoto ang paniniwalaan ay giit ng bida na kapag may nasawi sino man kila Kiro Ranke at Incarmet ay pabiro nitong sinabing papaslangin niya rin ang isa. Samantala sa Abashiri ay sinilip ni Yusami ang kulungan ni Perebo, at pagsapit ng gabi ay ipinakitang tuta din pala ni Tsurumi ang bagong guard. Pero nakikinig pala si Kadokura sa labas. Kaya kinabukasan ay nireport ito ni Security Chief Kadokura kay Warden Inodo, kaya ipinag-utos ng Warden na patahimikin ng Chief ang bagong guard. Kaya naman kinabukasan ay pinatira niya ito sa mga preso.
Ngunit nagawa nitong maubos ang mga kalaban kaya tumakbo na lang si Kadokura. Samantala bali-balita naman ang tungkol sa mga killer sa Mount Iwo, na bulag na mga bandido daw. At nakilala naman ni Yoshitake na ang leader nila ay si Tony Anji, na nabulag dahil sa sulfuric acid na binubuga ng bundok. May kinalaman daw si Warden Inodo dito, at ang mga killer sa nasabing bundok ay mga preso niyang ginawang trabahador pero nakatakas. Sa gitna ng usapan ay lumabas si Asirpa ng kubo, dahil may narinig daw siyang kakaibang tunog mula sa gubat. Pagpasok ay sinabi ng lolo na mag-iingat daw sila sa kakaibang tunog, dahil ang mga bulag na bandido daw ang may kagagawan nito dahil gumagamit sila ng echo para malaman ang paligid, kaya naman nagmamadali si Asirpa na puntahan ang mga kasama ngunit nandoon na ang mga bandido na napapalibutan ng grupo. Nagpakita sa kanila si Tony Anji na agad na binasag ang ilaw para lamang sila sa laban. Mabuti na lang ay kinagat ni Ryo si Tony Anji kaya nagkaroon ng tsansa ang grupo na makatakbo sa gubat, subalit inambush pa rin sila ng mga bandido doon. Nakuha ni Ogata ang baril niya, kaya nang magsindi ng apoy si Asirpa ay nabaril ni Ogata ang isang bandido. At pinagbabaril din siya ni Tony pero nakatago na ang batikang sniper. Nakita ni Sugimoto si Asirpa, ngunit naamoy ni Tony ang dugo ng bida. Pero dahil narinig nito sila Tanigaki sa malayo ay nag-change target ito. Samantala papasakay na sa bangka ang tatlo nang maghagis ng bato ang bandido at natamaan ang bangka, kaya nalaman ni Tony na nandoon sila kaya pinagbabaril, na naging sanhi ng pagbaliktad nito. Nagawa namang makaligtas ng tatlo, at dahil nagkakaroon na ng mga bituin ay nagawa ni Ogata na mabaril ang isang bandido kaya nagmamadali ng tumakas ang mga ito. Nagawa ring matalo ni Sugimoto ang isa pa, at nakita na rin nila ang hideout ng kalaban. Kahit batuta lang ang dala ay pumasok ang bida sa loob kasama si Ogata, subalit nasarhan naman sila ng pinto sa loob ng base ng kalaban. Sa kabila nito ay nagawa ni Ogata na mabaril ang tenga ni Tony, habang si Asirpa ay nakahanap ng daan papasok. Nakatapak si Sugimoto ng spikes kaya nakita siya ng kalaban, ngunit binalibag ito sa dingding kaya nagkaroon ng liwanag sa loob, kaya nagbugbugan sila ni Tony. At bago pa sila magkapatayan ay dumating naman sila Hijikata para makipag-usap sa dating kasamahang preso. Samantala inireport na ni Private Yusami ang mga nalaman tungkol kay Warden Inodo, subalit hindi pa rin masaya si Tsurumi sa nangyari kaya ginawa nitong tao ang nunal ng Private. Kinagabihan ay nagplano ang grupo kung paano sila papasok sa loob ng Abashiri Prison, kaya gumawa sila ng isang kubo sa pader ng kulungan, at inihanda na rin ang mga pampasabog sa loob ng salmon. Sa loob ng kubo ay naguhukay naman sila ng isang lagusan papunta sa loob ng kulungan. Ngunit narinig ng mga naguhukay sa loob na may diskusyon sa labas, dahil nakita pala ng mga sundalo ang kubo na ginawa nila. Subalit nagawang suhulan ni Tanigaki ang mga sundalo ng mga salmon kapalit ng karapatan na mangisda sa lugar. Nagpatuloy pa rin sila sa paghuhukay ng ilang araw, hanggang sa makapasok sila sa silid ni Kadokura na kakampi pala ni Hijikata. At sinabi ni Kadokura sa kanila kung saan nakakulong si Nopperabo. Pagsapit ng madilim na gabi ay nagsimula na ang operasyon nila. Nagpunta si Ogata sa bundok para maging backup sniper, si Tanigaki naman sa bangka, habang sila Hijikata ang magbabantay sa lagusan. Sila Sugimoto, Asirpa at Yoshitake ang magpupunta kay Nopperabo, sa tulong ng matalas na pandinig ni Tony Anji. Gamit ang palason ni Asirpa ay nakagawa sila ng lubid para makaakyat sa bubong, sa kadahan-daang nilagari ito. Pero sa loob ay rinig na rinig pala ito, kaya naman sinadya ni Kadokura na basagin ang tasa niya para ma-distract ang mga kasama. Tagumpay na nakapasok sa loob ang grupo, sa kagamit ang magna skills ni Yoshitake ay nabuksan nila ang lock. Napansin naman nila Kiro-Ranke na nawala si Hijikata na nasa labas na pala ng bakod. Nang makapasok na sila sa kulungan ni Nopperabo ay nagsindi sila ng posporo, kaya nakumpirma ni Asirpa na hindi ito ang tatay niya, subalit nagsisigaw ang preso kaya naalerto ang mga gwardiya. Nakaakyat na ulit sa taas si Asirpa, subalit naiwan sila Sugimoto at Yoshitake sa ibaba. Nalaman nila Yoshitake at Sugimoto na naset up lang sila, habang si Tony naman nadala si Asirpa ay dadalhin daw ang batang Aino sa tunay na Nopperabo. Samantala nakita ng isang sundalo na may mga ilawan sa kabila ng ilog, na pinaghihinalaan nilang sila Tsurumi para kunin si Nopperabo. Kaya pinagutos ni Warden Inodo na pasabugin ang tulay. Subalit may mga battleship pala sila Tsurumi. Nalaman ni Tanigaki na si Incarnate pala ang nagsabi ng mga plano kay Tsurumi. Walang tigil na pinagbabaril ng mga battleship ang pader ng prison, hanggang sa gumuho ang mga ito. Tagumpay na nakatapak sa lupa sila Tsurumi, at sa isang kumpas lang ng lieutenant ay sumugod ang mga sundalo niya, ngunit nag-aabang naman sila Inodo na buo din ang loob. Dahil sa mga pagsabog ay nadaganan si Incarnate ng mga kahoy,
kaya pinilit siyang iligtas ni Tanigaki, subalit may gumuho pang ibang parte ng dingding pero nailigtas naman sila ni Ushiyama. Gumamit ng star shells ang mga barko para magliwanag ang paligid, habang ang magkabilang panig ay nagbabarilan. Pagkatapos ay nakapasok na sila Tsurumi sa loob kaya ginawang hostage ni Sugimoto ang pekeng na Purobo. Subalit bumaril si Nikaido dahil gusto niyang maghiganti sa bida. Nagtagpo ulit ang landas nila Kadokura at ni Usami, at nang mabaril ng batang sundalo ang chief ay binuksan ni Kadokura ang kulungan ng mga preso. Kaya nagkaroon ng matinding riot sa loob, at nagkaroon ng matinding sagupaan ang mga preso at sila Lieutenant Tsurumi. Nagpunta si Nikaido sa silid kung nasaan kanina sila Sugimoto, pero nakalusot na pala sila sa ilalim, at habang gumagapang ay napagtanto nila Sugimoto na nautakan talaga sila ni Hijikata. Nagawang makalusot ng Escape King sa maliit na butas, subalit hindi kaya ni Sugimoto kaya ibinili na lang ng bida na hanapin ito si Asirpa. Nang makita nila si Warden Inodo sa labas ng chapel ay nalaman nila Hijikata na dito pala tinatago ng Warden ang tunay na Purobo. Subalit nang malingat ang dalawang matanda ay biglang nawala si Asirpa. At nakita niya naman sila Kiro Ranke pati si Yoshitake. Nagpasya si Kiro Ranke na iligtas si Sugimoto kaya ipinapabigay ni Asirpa ang kutsilyo niya sa bida. Nagbalik si Kiro Ranke para kay Sugimoto, na ginamitan ng pampasabog ang air vent para makawala ang bida. Subalit narinig ito ni Nikaido. Umalis na si Kiro Ranke para puntahan si Asirpa, at ang bida naman ay nagpatuloy sa misyon, pero sa daan ay nakita siya ni Nikaido. Pinakitang nasa basement si Inodo dahil doon pala niya tinatago ang tunay na Purobo, na naisip din nila Tony pero nang buksan ng pinto ay nag-aabang na pala ang Warden. At habang nanonood sa kanila si Purobo ay kinadina ni Inodo ang sarili kay Hijikata para matira matibay sa labanan. Nagpagalingan ng dalawa gamit ang samurai, samantalang kasalukuyan ding naglalaban sila Nikaido at Sugimoto sa labas. Ginamit ni Nikaido ang baril sa prosthetic leg, ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin siyang mapaslang ng bida. Pagkatapos ay sumuot siya sa silong ng kulungan. Nagkita-kita na ang grupo subalit umalis ulit si Ushiyama para puntahan si Hijikata. Aksidente namang nakita ni Sugimoto si Purobo sa labas, na nakita niyang may kaparehong kulay na mata kay Asirpa. Pinakita ni Sugimoto ang patalim ni Asirpa kay Purobo, na nakilala naman ng lalaki dahil siya nga ang tatay ni Asirpa. Saka nagmatigas si Purobo na kay Asirpa lang daw sasabihin ang lokasyon ng ginto. Samantala umaatikabo ang bakbakan nila Inodo, subalit gamit ang taktika ay nagawang manalo ng matanda sa laban. Dahil sa makabagong baril ni Tsurumi ay nagawa nilang mapaslang ang marami sa mga preso, habang naiinis naman si Sugimoto kay Purobo dahil balak palang gamitin nito ang anak para mag-aklas laban sa gobyerno. Mula sa bubungan ay nakita sila ni Incarnate, kaya pinaakyat din nila si Asirpa, kaya nakumpirma ng batang Aino na ang tatay niya nga ang binansagang Purobo. Giit ni Purobo na hindi daw siya ang pumaslang sa mga Aino para sa ginto, ngunit hindi pa ito tapos magsalita ay may bumaril dito. Binaril din ito si Sugimoto at pinakitang nagtraidor pala si Ogata sa kanila. Kaya binalaan ni Incarnate si Asirpa na tumakas na daw, dahil siguradong pag-aagawan siya ng mga naghahangad ng ginto. Binuhat ni Kiro Ranke si Asirpa, nang maisipan ni Tanigaki na iligtas si Sugimoto. Natagumpay na naitago ang bida. At nang magkaroon ng usok ay sinamantala ito ni Tanigaki para tumakas, pero paglabas ng gate ay nakitang sugatan si Incarnate, at ayon sa babae ay kagagawan ito ni Kiro Ranke. Saka dumating pa si Tsurumi sa likod niya. Samantala papasakay na sila ng bangka nang dumating si Ogata na parang walang nangyari. Kinabukasan ay pinakitang ang bida ay iniligtas ni Tsurumi dahil pareho na daw silang may damage ang utak ngayon. At si Len Aga pala ang nagligtas kay Sugimoto na ginawa na lang nilang doktor sa army. Samantala palihim namang nag-usap sila Kiro Ranke at Ogata na animoy magkasabwat sa nangyaring pagtatangka kila Incarnate at Sugimoto. At dahil alam na rin ng bida ang tunay na nangyari ay nais niyang paslangin sila Kiro Ranke at Ogata. Pero pinakitang hindi pala sadya ni Kiro Ranke na masaksak si Incarnate. Naisip naman ni Tsurumi na magpupunta si Kiro Ranke sa mga dating kasamahan nito sa bandang silangan. At magkakaroon sila ng problema kapag nakuha ng mga ito si Asirpa. Kaya naman nagdesisyon ng bida na puntahan ang lugar, at nagpresenta din si Tanigaki na sumama. Pero inutusan naman ni Tsurumi sila sa Kishima at Koita na maunang magmasid sa lugar. Samantala sa kabila ng pagkabigo sa plano ay nakita nila Hijikata ang mga importanteng impormasyon tungkol sa iba pang presong may tato mula sa talaan ni Inodo. Kaya nagbalak si Hijikata na magpunta sa timog. Nagsimula na rin sa paglalakbay si Sugimoto sakay ng battleship ng tatay ni Koita. Nagising si Asirpa nang makita na nagpaplano sila Kiro Ranke at Ogata.
Saka sinabi kay Yoshitake na napanaginipan niya daw si Sugimoto na paparating para iligtas siya. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.